Yo, yo, yo! Welcome back sa #1 male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast! Ginaya yung pagpalo. Welcome mga pare. Kung kulang kayo ng masculine role model sa kapaligiran ninyo pare, kiniklaim na namin, kami na lang. Kasi di ka naman namin, wala naman kami sasabihin sa'yo na ikakapahamak mo. Di ba? Taga mo yan sa bato. Baka sabihin yun, ay putong ino. So pag nanood ako, kulang pala masculine role model ko, puta, ano sa akin yun? Butas sa akin yun ah. Turn up sa akin yun ah. Taas kamay na naman. Meron naman mga nanonood sa atin na may mga masculine role model din naman. But may iba rin kasi tayo na bibigay pang insight. Oo. Diba? Naniniwala naman ako doon. Kaya bilib na bilib sila sa atin kasi ultimo topic na minsan sobrang basura nung nangyari. But kaya natin pumili ng, hindi, kasi meron ganito. Nahihimay pa, no? Oo, galing. Kaya nakikita ko sa kanila yung marami sa kanila na proud pare. Talaga sinasabi, ASP member ako. Ganun talaga, proud sila eh. Dapat lang naman talaga ma-proud eh. Dinadala nila yung brand eh. Kasi brotherhood tayo, movement talaga ito eh. Yeah. Galaw ito. Patungo sa bagong generation ng mga kabataan na matitindit malalakas. Malulupit. Mga Malulupit. ano tawag doon? Mga new breed of parang sasabihin sa kaso ibang Alpha brand male? pala yun. Ibang brand pala yun, yaman. New breed of alpha male. Kaya kung nakikinig ka sa amin, 18, 19 ka na lalaki, napakaswerte mo. Ay, advance, no? Advance ka na sa game. Yung mga tulog na kinakain ngayon ng mga brain rot na reels na sinabi mo kanina, Oo. advance ka kagad dun. Parang cyborg niya, no? 19 ka na, puro ganito kagad yung napapanood. Puta, cyborg ka, pre. Kaya nga kung 18, 19 ka, tapos bumabakbak ka ngayon, rumaratrat ka ngayon sa buhay, sa gawain, pucha, pagdating mo ng 30, hilata ka talaga. Ay, sarap. Oo, ang daming mahihinang kabataan yun eh. Sabi mo nga, assignment pa lang. Oo pare. Umiiyak na sila, di na nila kaya eh. Ang pinakamasaklap nga nagdi-deads. Totoo yun pa rin, nabalita yun. Legit. Nag-letter, nagligwak letter. Oo. Ang dami kasing assignment eh. Kago! Pang! Assignment yung top sinabi. Ang dami raw binibigay ng professor na mga gawain. Gago, kinokopya ko lang yung ganun ko dati. Di ba? Biruin mo, pre. Simpleng solusyon lang pala ang kailangan. Tapos, ay Huwag yung gagawin yun. Kasi, parang patuloy, pre. Anong mararamdaman ng teacher dun, pre? nagtatrabaho lang yung tao. Tatrabaho lang naman. Di ba trabaho yun? Nasa curriculum yun kung ilang assignment eh. Kung gugustuhin nga lang ng teacher na huwag kayong bigyan ng assignment eh. Mas gusto niya yun. Kasi trabaho pa niya, check niya pa eh. Boy, papagalitan sila ng mas higher position pag di sila nagpapa-assignment. Oo. Tingnan mo, kawawa. Kawawa yung teacher na guilty patuloy dahil ginawa niya lang yung trabaho niya. Huwag yung gagawin yun. Kasi ang mangyayari nun, pag ginawa niyo yun, nagligwa kayo. Ngayon, nakikita kayo ni Satanas. Ba't ka nandito? Anong kinamatay mo? Ang daming assignment. Tak! Pabaliktad yung sampal. Ito sa'yo! Tingin ko parang mas disrespect yung sampal na ganun. Oo, pre, bastos talaga yun. Bastos Tangina, talaga parang yun. pindeho! No, yung Yung pabaliktad. Bastos talaga yun. Kasi yung sampal na ganito, parang pag ginanito ka, parang ang disrespect no? Oo, pre. Ang ina mo, pindeho. Ano ba ibig sabihin pindeho? Pindeharas! Parang yun, Chicano na. Oh, Chicano. Para siyang demonyo. Para siyang ganun. Pendejo. Espanyol. So isa daw, General Lansoy Army. Hari ako ng hip-hop underground. Puso ko nasa magsasaka, agrikultura. At magboxing kayo sa Golden Boy, Metro Fight Club. And Slick and Dapper sa President Ave. Diyan kayo magpagupit. Yung mga kabataan na nakikinig sa akin, hindi ka simp. As long as hindi mo tinatapon yung pera mo sa walang katuturan at yung katawan mo hindi mo pinapabayaan. Okay lang chumikas ka ng chumikas dyan. Ingatan mo lagi lang yung health mo, pera mo, family mo, mahalin mo. Real talk, pare. Josh on point, pare, sa lahat ng social media. Kung under self-improvement ka or gusto mo na mag-amoy babango, pare, available mga perfumes namin sa TikTok Shop at Shopee. Nandyan yung link sa description. Go ahead. Safe yan. Mura na. Safe pa. Long-lasting pa. Alright? So, hindi ka talo. Kung lalaki ka nanonood nito, mag-sports ka. 8 assets sa TikTok, Facebook, YouTube. Ang swerte mo at swerte din ako. Magkakakilala na tayo.
Uy. Bigyan ng dangal ang mga katulong. Piu, 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 piu. Boy, nalilito sila, boy. Stay cold ang aking brand. Kumbaga, pagdating sa internet, stay cold, pare. Nalilito sila, pare. Kasi may mga content ako ngayon na pampakilig. If you know, you know. Ganun ako eh. Nasa entertainment industry pa rin ako. So, nalilito sila. Akala ko ba stay cold? Pag sinabing stay cold, not to the point na babarubali mo na lahat ng tao. Hindi ka marunong magmahal. Nagmamahal ka pa rin. Mahal mo nga parents mo eh. Mahal mo nga relatives mo eh. Mahal ko nga kayo eh. As a brother, di ba? Sabi ko nga sa inyo, mahal ko kayo. Makikipagbasagan ako ng mukha eh pag may tumarantado sa inyo sa personal eh. Legit. That's love. Ngayon, yung stay cold na sinasabi ko is maging manhid ka. Especially, lalong-lalo na sa pera mo. Kung tutusin nga, kailangan mo maging selfish minsan. Yung problema ng iba na hindi mo naman problema, hindi mo kailangan resolbahin, huwag maggalawin pera mo. Payuhan mo sila. Oo, at saka isa pa... Hanggat hindi life and death. Oo, isa ring interpretation ko dyan sa stay cold is maging cold ka sa mga taong masama ugali sa'yo, masama ang pinapakita sa'yo. Yeah. Kung okay naman, kunyari, wait ako magsistay cold sa taong mahal ako. Ano ba, naglolokohan ba tayo rito? Correct. Diba? Kung parents ko okay sa akin, asawa ko okay sa akin, hindi sa kanila ang stay cold. Ang stay cold is sa mga taong pangit ang pagkakilala sa akin, kahit di naman ako kilala. Binabasyo kahit wala naman akong ginagawang di ba? So yun ang stay cold. Kumbaga wala kang reaction sa negativity. Correct. At doon yan talaga nabuo sa mga puta-peteng babae na walang respeto sa sarili. Yun. Doon ka magpakamalamig at pusong malamig talaga. Huwag mong tatapunan ng pera na pinaghirapan mo at sambuan mong tinrabaho at dugot pawis. At ililibre mo lang ng Wolfgang, hindi naman niya deserve. Tangina. Yun yung stay cold talaga, meaning ng root ng stay cold para sa akin na binuo ko, pare. Pero, if you're gaining something, if you know, you know. Yun na lang. Di ko na bubulat-lat. Masisira yung Totoo. You know. Actually, ang mga mag-overreact naman lang naman dyan, yung mga, wala, may intention lang talaga na Naghanap ng butas. Ako masasabi ko lang, balikan nyo na lang yung backshot na, Oo, tattoo backshot, O, di ba? tignan mo. Ngayon, nag-sweet ako. Di ba? Ayaw nila. Nung sobrang hard ko naman, ayaw din nila. Di ba? I'm just playing the game, pare. The internet game. Oh, at gumigame lang ako ng babae. That's it. Mm. Pinakasalan ko, hindi. Siguro doon na masisira yan talaga if pumakasal ako ng maling babae. Pero meron ba talaga, pre? Parang tuwang-tuwa nga yung mga tao, majority. May mailan kasing nagsasabi na, akala ko ba stay cold? Akala ko ba soy, ganito, ganyan, wag maging simp. Simp kasi sa akin, nagbe-best foot forward ka sa maling tao eh. Hindi nila ma-interpret, pre. Kumbaga kasi syempre, hindi naman sila content creator. Nga. Hindi nila mag-get. So, ako, nandun na lang ako sa... Yun yung perspective ko sa kanila na parang, hindi kasi nila gets eh. Hindi kayo content creator. But pag nandito kayo, if you know, you know. Yeah. Hindi, walang babae. Ano yun? Bilang lang sa isang kamay yung babaeng pumasok sa buhay niya eh. Kaya Hindi niya gets. Hindi niya naiintindihan. This is modern pimpin. Yun na yun. This is modern pimpin, pare. Kasi ano rin naman kung content creator ka nga, nandun na tayo sa mindset kanina, kausap natin si Bert King. Kung ano nga yung pumatok, ang tanga mo pag hindi mo ginrab. Di ba? At nasa sayo na lang yun kung magpapadala ka. Pero alam nga natin yung game eh. So, stay cold nga tayo sa mga ganyan. Malamang sa malamang, may mga nagtatag din sa inyo or nagko-comment sa inyo, uy, si Soy nyo, gago napapaliw na sa babae. Akala nila, magpapadala ako sa mga ganyan. Nagko-comment lang ako, I'm happy for him. Mga ganun, sasakyan ko rin. Gago, sarcastic pa. Sasakyan ko kasi nga, may nihintay tayo na, ayaw mo na. may buhay na sarili yan eh. Puta. Si Dudot nga din. Parang si ano yan Yung si ano. Ang ina, lagi na lang ganun. Bakit kontrolado ba ni Josh yung buhay ng utol niya? And besides, magkabulat-latan kayo. Sobrang successful ng tao na yun si Dudot. Oo, ginawa pang halimbawa. Yun nga, sinabi ko dati. Successful na tao, na lalaki yan, magpapalit-palit talaga ng babae yan. Yeah. Meron talagang mawawala. Dadaan lang talaga yung babae dyan. Masama ba na nagmahal lang siya ng tao at nagtiwala ng buo? Hindi mo naman na-control yun kung lolokohin ka eh.
Even me, naloko ako before, pare, nung bago-bago ako, nung di pa ako bukas sa game. Naloko ako, totoo yan. And yun yung mga bagay na hindi mo naman makokontrol. Yung talaga control yun. And hindi niya magigets yun. Kasi nga, hindi naman din siya maloloko. Hindi siya maloloko ng babae. Wala naman siyang babae. Hindi, Yun oo. lang yun eh. Dinescribe niya nga yung sarili niya. Ganun ang nangyari sa kanya eh. Yeah. Kaya nga natawa ko. Kaya hindi ka makaka-relate dito. Pare ko, kung sino ka man Si Boy Jacol. Kaya kung sino ka man na nagre-react dito, di ka makaka-relate talaga. Lahat, relationship. Mhm. Ano pinag-usapan natin? Relationship. Fitness. Fitness. Brotherhood. Brotherhood. Wala eh. Mm. Wala ka nun eh. Kaya, lahat yung question mark. Pera, wala rin pera yan, pare. Wala kang pera, sinasabi ko sa'yo. Ina mo. Nakita mo yung t-shirt ko? Hindi, wala lang yun. Pero ano yung sabi mo kanina? Behind the camera, sabi mo, may iba naman. meron kang question. Meron nga na ano rin dito eh. May relate din dito eh. So, wala na kayong sasabihin. Magpo-proceed na tayo doon. So, actually, what if tong type ng situation na to? Kaya, so, let's say ganito. Merong malaking barko. Malaking barko. Okay. Tapos, 40% nung, 30 lang. 30% nung space nung barko na yun, komportable, safe, pangmayaman. Nandun din yung mga boats. Emergency boats na kung sakaling pag bumagsak yung barko. Tapos itong the rest na 70% na parte, nandito yung mga mahihirap. Nandito yung mga kapos sa buhay. Let's say, dalang haba ng biyahe ng barko, abutin sila ng 5 araw doon. Tapos ganito, sobrang komportable nung part na yun. Sobrang saya nung mayayaman na yun. Ngayon, dito sa dulong part, dito sa partition ng mahihirap at mayayaman, nandyan yung, let's say na lang, locker room. Tapos, may kakayanan tong mahihirap na to na nakawan sila ng pera dun sa locker room na yun para makapasok sila sa part na to ng part ng mayayaman. Pero ito ang magiging problema. So, malamang dito sa mahihirap nito, marami sa kanila hindi alam yung katotohanan. Pero ang katotohanan talaga, kasi ibig sabihin, eto mahihirap na to, pwede naman sila makapasok doon sa part ng mayayaman. Nanakawin lang nila yung perang nandito sa partition. Pero ang problema, dahil maliit na part ng barko yon, lulubog yung dahan-dahan ng hindi nila napapansin. Mhm. So, to sum it up, meron talagang mamamatay. Marami talagang mamamatay. Ano lang yun eh, ano sabi ko, 40 or 30%? 30%. 30% lang yun eh. So, pag nagsama-sama sila doon, unang-una, Ganon. lulubog, Mm. tapos hindi rin sila kasya lahat doon. Ang laki ng barko, ang daming tao nun eh. Overload. Oo. So, ang mga question ko, kasi meron dyan magsasabi sa may hirap na, uy, yung perang nakikita nila yung pera dito sa partition eh. Wag nyo nanakawin yan dito na lang tayo. Kasi masama yun. Masama magnakaw. Pero hindi mo rin madedenay na sa realidad ng mga tao, meron dyan mga yan na mag-a-attempt at papasok doon. Uh-huh. Diba? Actually, alam mo, nakikita ko, magre-race talaga tong mga tao na to na lahat doon mapunta sila. Actually, yun na rin yung ilalagay ko sa premise. Eventually, magka-crash talaga yung barko. Eventually, mamamatay talaga yung marami. Mamamatay talaga yung marami. Yun talaga magiging Actually, ending. naisip ko nga lahat sila eh. Lahat sila mamamatay eventually. Bakit? Pwede naman, sige. Paano lang? Para dagdag lang nga din sa kwenta. Pwede mo naman sabihin na. Kasi, kung alam pala nila na kukonti yung mayayaman at may hirap yun, siyempre gutom yun. Kung alam nilang konti yun, bakit nila nasugurin yung mga mayayaman? Hindi nga, kasi meron ng mga... Hypothetical lang itong mga pinag-uusapan. Oo, hypothetical. May magpapaka... Hindi, meron nga doon mga magpapaka-morally correct eh. Hindi rin siya ganun kaposible. Nasugurin natin yan. Hindi, may magsabi... May, kalimbawa, mga nanay nung wag niyong gawin yan. May movie yan, Snowpiercer. Same na scenario. Alam ko ganun ba? yan. Naisip ko lang yun, pre, Alam ko Nasabi yan. ni Josh yun. Sinugod nila okay. yun. Napanood ko yun, pre. Pero Chris Evans.
Pero pre, ako ang Ganda, nilalagay. no? Parang mundo rin yung represent, di Oo, ba? pre. Tang inang yan. Panoorin nyo nga yun. Yan, panoorin nyo yun mga pre. Meron kayong assignment, panoorin nyo yung Snowpiercer. Tanginang, kala mo ba't sila nagka-class? Tanginang gawa sa ipis pala yung kinakain nila, pre, o kadiri. Ano siya? Ginawa lang siyang, parang pinaliit lang yung society, ginawang trend, nilagay sila dyan. Pero sa trend. parang ano rin siya, pre. How society works din. Yung trend tumatakbo walang tigil. Parang ilang years na. So ngayon, ang tanong ko sa inyong senaryo, ganito. Ganun mo na, ano mo yun. Ang nilalagay kong premise talaga dun sa setup na yon, meron talaga mamamatay. Marami lang siguro sa kanilang hindi nakakaalam nung senaryo na yun, pero sa totoo lang, merong mamamatay. At merong slot para sa mga masisave kasi may mga emergency boats nga dun sa kabilang dulo eh. So lahat na magkaka-access dito, magkakaroon ng access sa boat. So may maliligtas talaga at may mamamatay talaga. So given that premise na sinabi ko, mali ba na nakawin yung resources na to at pumunta dito sa side na to ng barko? Gandang question. Yun nga, tanong ko nga sa inyo. From the fact the word nakaw, morally wrong. Oo. Pero it depends sa purpose mo. Kasi, pag sinabi mo na kasing nakaw is wrong na talaga eh. So, kung tanong mo lang is mali ba, kung morally pinag-uusapan, mali na talaga. Pero kung may bigger purpose ka, pwedeng maging tama yung sinasabing morally mali. Pwede. Kung may bigger purpose ka. Pwede kasing ninakaw mo to save many people, to save na ganito, ganyan. Parang 'di ba, Robin Hood, morally wrong, pero in the eyes of other people, many people, nagiging politically correct. Okay. Kasi ang makikita, ang inaano, ang Reason, Sige. naisip ko lang din kasi, pre, bakit ka magdanakaw? Kasi tutumba kayo. tutumba kayo, meron talaga mamamatay. Ayun. Meron talaga may iwan na mamamatay sa dulo. So nagiging justify. Ibig sabihin, kung nagugutom tong kabila at sobra-sobra dito sa 30%, hindi sila nag-isip paano mapupunan yung ganun. Kasi natatangahan ako Hindi. doon sa mayayaman. Wala Kasi sila kung gutom na to, hindi sila nag-isip ng paraan para kahit papano mabalance out man lang or mabigyan man lang. Kasi delikado kami rito eh. Kung 30% kami rito, delikado kami. Parang ganun din yun eh. Yeah. Doon sa Snowpiercer, may isa ron or dalawa na natakot eh. Sabi, kunti lang tayo rito. Pwede natin sila bigyan kahit papano para lang mabusog lang sila dyan. Kasi So, ang ganun eh. mga senaryo nun, Sige. Para makasunod yung mga viewer natin, medyo lumalalim na tayo eh. Pwede mo ba silang bigyan ng surface level explanation na kung saan tayo papunta at kung ano yung pinaka bigger picture nito? actually, ang pinaka bigger picture nito, Para makasunod sila. sinunod ko tong pattern na ang matrix, ang sistema ganito talaga. Ang pinupunto ko, masakit man, zero-sum game to. Marami talagang maiiwan sa kasamaang palad. Yan yung katotohanan. Capitalist Oo. mindset. Meron talagang maiiwan sa Kasi kaya ko rin siya naalala kasi nga napag-uusapan natin na ano ba yung klaseng job na para i-take, ano yung job na hindi mo i-take. Kasi given na masakit na katotohanan, nasa sistema tayo na pagana to talaga to. Pasadsad. Pasadsad talaga to, pre. Na hindi naman natin kagagawan. Hindi naman natin kasalanan. 'Di ba? Masakit man tanggapin, pero nasa setup tayo na para tayong nasa karera papuntang finish line talaga. Lahat tayo nasa karera papunta dun sa dulo ng barko. Na magpakatama ka man o hindi, meron talagang mga malulunod dito. Pwedeng ikaw, pwedeng hindi ikaw kung magiging intentional ka na wag ganun nang mangyari sa'yo. Do you agree na dapat pag nasa Pilipinas ka, huwag kang pumatas? Kaya maraming Pilipino, kaya nga nako-connect yung religion eh. Kaya may nagsabi nito na, kaya ang bobo ng mga Pinoy, kaya ang hihirap ng mga Pinoy, kasi masyadong nag-rely sa religion. May nagsabi nito sa labas ng country natin. Kaya niya siguro nasabi yun, naniniwala ko, kasi ang morals, pumipigil yan minsan sa kaperahan. Oo. At ang universe, hindi nakikinig sa morally right, morally wrong. Yan. Nakikinig lang yan sa kung ano yung wini-wish mo. At willing ka ba to take the risk, to take the consequences para mag-gets yung maraming pera.
Oo. Totoo yan, pre. Ang universe walang pake. Oo. Pero kaya kanyang bigyan ng milyon-milyon. Pero, kaya bang tiisin ng morals mo para makuha yung ganon? Oo. Konti lang tumatagos sa milyon ng morally correct. Kasi naalala ko yung sinabi mo dati na once na pumasok ka sa business, wala nang morality doon. Wala na. Which is true. Alam mo ang maitatapat natin dito. Kasi ganito pag nag-business ka, sa totoo lang, considered yung mga loss, katulad ng mga, halimbawa, ninakawan ka, kasama yun sa computation mo, ng profit mo, kung manakawan ka, masunugan ka, gano'n, para buhay pa rin yung business, yung profit mo, lalakihan mo, isisingil mo sa mga consumer mo. Yeah. Papatungan mo sila na malaki ngayon. Papatuwa mo sila. Ngayon, napunta lang sa setup na wala lang tayong mata doon na para masamain yun Tinanggap na lang talaga natin Pero kasi ang katapat niyan, ang daming corruption na nangyayari sa atin, binabato sa mahihirap nga, sa middle class. Diba, sa atin nga, putang na bakit kami nagbabayad ng mga kagaguhan na yan, pati yung mga gera-gera na yan sa case ng ibang bansa. Diba? Kinukunan nyo kami ng pera sa bagay na hindi naman namin pinakikinabangan. Yun ang katapat nun. Pero, tinanggap na lang natin. Pag sa business, okay lang siya. Pero pag dito sa isang side na to, hindi siya okay. Pero kung titignan mo, yun. Ipinapasa mo. Ipapasa mo sa ibang tao. I agree. To make it simple, para makatulong sa mga Pilipino na nakikinig sa atin, huwag kang mag-rely sa 8 to 5 job, tapos ang baba ng sahod. Kung pipili ka ng 8 to 5 job, make sure na mas malaki yung kikitain mo. Or, kung papasukin mo tong maliit na sahod ngayon, dapat nakikitaan mo na kagad yan ng mga possible na i-upgrade mo within the year or through the years na darating. Pero yung nakikita mong job na yan, dead end na kagad yan, tapos isa lang ang manager, hindi ka na pwedeng lumago doon, wag na yan. Kuna mo lang ng 1 year experience yan, talong ka na, mag-hop ka na ng ibang job. Or hanggat maaari, aralin mo yung sales. Kasi pag hindi ka pumasok sa sales, sabi ko sa'yo, mananatili ka dyan. Sales lang ang pwede makatagos dito sa Pilipinas. Kahit content creation, influencer, sales din yan Binibenta mo sarili mo, ang sarili mo ang brand yan. So, kapag wala ka sa sales dito sa Pilipinas, para sa akin, wala ka na halos pag-asa para makatagos pa. Totoo yan, pre. Kung ako nga magbibigay ng advice para kahit papaano makaalis ka nga dyan sa hirap na nararamdaman mo or hirap ng experience ninyo sa buhay. Stepping stone talaga para sa akin, I'm gonna be straight lang, no? Stepping stone is 8 to 5. Diba? Sabi mo nga, ipo-point out mo ngayon yung dead end. Pag dead end, alis. Pag merong opportunity, take ka ng class para lumaki yung sahod mo or para maging Upskill. qualify ka, upscale. So, then, yun ang goal. So, pagkalipat mo doon, lumaki-laki sahod mo, naging 30, stay ka muna dyan. Tapos, while earning 30,000, 40,000, dan ka ngayon mag-isip ng business. Correct. Kung kailan may pera ka. Kasi ang maling gagawin ng tao is, alam ng business, gusto mag-business, resign. Boom. Ang business, sugal pa rin yan. Sugal. So, make sure na pagsabayin nyo muna. Tapos, tignan mo kung paano mo lalakarin yung business mo. And for sure, pag nag-boom yung business mo at the same time, meron ka pang 9 to 5, ang laking pera nun. Ang laki. Real talk. Alam mo kung ba't ako pumunta doon? Kasi doon din talaga tayo pupunta. Una, tinatarantado na tayo sa Pilipinas ng mga higante. Kahit anong gawin natin, tatarantaduhin pa rin talaga tayo. Wala na Wala na. In-explain lang ni Ching talaga sa inyo na mabuksan yung isip nyo na tinatarantado talaga tayo harap-harapan. That's why, nagbigay kami ng simple solution na alam namin kaya mo. At possible. Madali. Attainable siya. Hindi mo naman kailangan mag-resign. Hindi mo kailangan kung ano-anong bansa pa pumunta. Yun lang. Kaya mo yun. Kaya mo yun ngayon. Magsabit ka na sa Shopee agad. Sa TikTok naman kung ano mo dyan. Kanina, di ba? Kay Bert, sabi nga, mag-affiliate. Di ba? Dagdag din yun. Dagdag. Content. Street vendor ka, mag-content ka. Pam. Kaya nga, again, papasok dito yung sinasabi natin na ang tatangan ng mga tao na pagtatawa na kasi nag-affiliate ka, may business ka,
8 to 5 nga eh. 8 to 5 nga yung tax nga dyan. Harap-harapan ng ginanakaw sa'yo eh. Tapos proud ka pa. Diba, Bawal proud kasi ka pa? pagtawanan yun tol eh. Oo. Para may guard yun eh, no? Yung 8 to 5, marangal. Kaya di mo siya pwedeng bashin eh, no? Oo eh. Yung sales ang binabash nila lagi eh. So yun, mga pare. Maganda yun. Maganda yung napag-usapan mo na yun. Pero yun nga pare, gusto ko lang din i-share. Kasi nga, kailan ba yun? Last weekend? Mm. Di ba kasama namin sa boxing si Dons, yun na nga, kinasal na nga siya, pre. Uy, Kinasal shout out na siya, Dons. kinasal na siya dun sa San Agustin Church, no. And nakita namin ni Ching na yung paano yung setup nila doon. Nakakatuwa pre kasi yung San Agustin Church, isa pala siya sa isa pala siya sa mga tourist spot dito sa Manila. San Agustin, sobrang kilala. Sobrang kilala siya. May pre. mga foreigner pre, pinipicture-picture yung simbahan. Oo. Para tuloy sila doon, yung kasal nila para siyang tourist event. Pinipicture na sila ng mga Koreano, mga Amerikano doon sa labas. Kaya palang dami nagtitinda sa labas. Oo. Nung nakita ko sa video nyo. Naaliw nga ako dun, pre. Sa totoo naaliw ako dun. Ang sarap mag-picture, may mga nagtitinda kung ano. Natuwa ako sa vibe, pare. Pero maayos siya, no? Maayos. Hindi kaya sa ibang sobrang siksikan ng tindahan, no? Maayos. Tingin ko, kagagawan ba ni Mayor Isko yan? O dating ganun na sila dun? Hindi ko alam. Hindi ko sure. Possible, baka napalinis niya. Maayos eh. Oo. Yung tipong hindi ka mahihiya first date mo yung kung sino man doon. Aesthetic, no? Aesthetic nga. Aesthetic. Style, para Nakakapag-picture ka talaga. Para siyang old style na Spaniard shit na dating, no? Parang talaga vegan siya. nga, di ba? Vegan, ano rin yun eh. Instagrammable din yun eh. Yun na yung katapat, mas malapit-lapit. Di ka muna kailangan pumunta. Shoutout Mayor Isko Moreno. Ayan shoutout lang. Oy, baka issue yan. Sinoutout lang namin Kasi ang ganda ng area. Shoutout kay Mayor. Diba? Yun. Speaking of Intramuros nga, pre, gagawin daw nila yung Intramuros na parang parang sa Japan daw, na pwede kang magrenta. Di ba sa Japan, pwede kang magrenta ng kimono, tapos maglalakad-lakad ka doon. Ganun. Dito naman daw sa Pinas, barong, tapos yung barot saya, yung mga pambabae. Tapos Why not? maglalakad-lakad ka. Problema nga lang kasi ang init Ang dito. init. I think kaya nga napakaganda ng pagka-design ng barong. Hindi ba niya napansin? Manipis yun eh. Kasi napag-usapan namin ni Eko last time, sabi niya, bakit dapat daw tuxedo lahat? Sabi ko hindi ma-apply kasi nga sobrang init sa Pinas. Wala tayong sabi niya, wala tayong pang Americanang style na pang decente daw. Sabi ko meron, yung barong. Barong. O yun ang natin, ng tuxedo natin sa Pilipinas. Sabi niya, barong, hindi naman mukhang yun. Di, kasi nga tropical nga yung style nung damit, butas-butas. Kasi nga, gawa sa pinya, di ba? Version natin yun eh. Kasi mainit. Inadapt siya matalino ngayon nag-design ng barong. Inadapt niya sa tropical country na mainit sa atin. Hindi tayo pasok sa tuxedo. Dapat pala, kasi napupormahan ako pre sa barong, pero hindi yung puti. Meron ginagawa barong, tapos Hindi, madilaw-dilaw yun eh. itim, red. Ginagawa na siya ng style. Style namin, style. Sayang, oo nga, no? Kasi pre, nakilala yung barong sa atin pagpatay na pampatay ito, Buburol ka na, boy. Oo nga eh. Pero mga congressman, lagi mga nakabarong yung mga yun. Modern style, pre. May mga parang ganun-ganun na may mga design. Forma rin eh. Forma rin. Lalo yung barong pambabae. Ano ba tawag doon? Yung tawag nila doon pag sa babae Barot naman. saya. Barot Saya. Saya. Yung may mga ganun. Tapos dating lang na bag. Tapos, di ba, pag suot nila ng ganun, boom, biglang Chanel, Gucci. Galing, no? Umupo lang sa Senado, sa Congress. Diba? Kinang-ina nyo eh, no? Oo, nakabag lang na hindi mo alam yung brand. Tapos, after ng termino nilang 3 years, boom, Gucci, Chanel. Buwisit eh, no? Pero yun nga, pre, nung nanood kami, si Cheng ang nag-point out na ito. Hindi ko kasi napansin, hindi ko sila kita eh. Nung nag-kiss the bride na sila, kiss the bride, ganyan. Kinilig ka? Pari yung reaction ng asawa ni Dons. Tumatalon. Nakakatuwa. Nung nag-kiss na sila ni Dons, yung girl tumatalon, pre. Sabi ko, ayos mahal na mahal nito si Dons Tsaka pa nakita mo yung yung same day edit nila, yung video na ginawa. Talagang based talaga siya. Walang pagmamataas, talagang mahal niya si Dons. Mahal niya si Dons talaga. Anong sabi? Binanggit niya yung Because I want it there.
Malayo. Ganun. Malayo, malabo. Hindi tayo mapapakain na pagmamahalan. Wala yung mga ganon. Ganon? Mga ganong shit. Wala. Because it has a meaning and a purpose. Hindi sila makakaramdam ng ganyan, sinasabi ko sa inyo. Oo. Okay. Kasi yung mga nabanggit niya doon na hindi, parang, not the exact word, pero ito yung thought na never siyang masasanay, kasi seaman si Dos, di ba? Never siyang masasanay sa pag-alis ni Dos. Lagi siyang maiiyak, ganun. Parang hindi niya matanggap. Pero, ang sabi niya, hindi ko mapapangako sa'yo na masasanay ako na hindi na ako iiyak tuwing aalis ka, ganun. Seaman si Don. Oo. Pero mapangako sa'yo na tuwing darating ka, nandito ako masayang nag-aantay sa'yo. Bars! Di ba? Pag ikaw ay maiyak ka nun. Pwede. Oo. Iba pag minahal tayo, babalik naman talaga natin yung pagmamahal na gano'n. Kaya ako yan yung mga klase ng babae na para sa akin, protektahan yan. Pektan talaga yan, Shoutout kay puta. Dons sa kasasawa niya. Papatay ka ng dragon, no? Papatay ka ng dragon. Paano pag kinuha ng dragon, yung pupunta mo yon? Yung dragon, Oo. sasakalin ko yun, putang ina mo Ikaw, dragon pre, ka. babaeng ganon. Protektahan mo sa dragon yon. Ito, dragon eh. Mamamatay kami dalawa. Sorry. Pare, lion mo lang. Tiger lang Oh, kasi. yeah, lion, lang. tiger, So, oh. pwede lalaban tayo, may baril tayo. Pwede yung Pero, pre. May kwento na Hindi, nung dragon kasi, pre. Mag-espada ka lang, nakita ko na sa mga palabas yan. Ispadahin ko! Oo. Dragon! Tapos yung dragon niya kasi laki doon sa Game of Thrones. Ay, buki fully- nung ino naman. No? Sige, wag na lang siguro. Full grown. Ay, Baby bye-bye. girl, I love you, pero Bye-bye. dalawa tayo. Mas hindi wise yun. Madodouble kill kami. At least may maiiwan pa para mag-alaga ng anak namin. Ako, di ba? Okay pa nga yung sa Game of Thrones, maliit-liit pa. Yung sa The Ring, sa ano. The Hobbit, O yung sa The Hobbit, si Smaug. Desolation of Smog. Utang, sa nakatakot Mas yun. malaki. Oo. Oh, gapang pa lang. Bug, bug. Yung boses pa nagsasalita. Ang laki. putang ina. Well, hindi yata smart yun to do. Pag may anak kami, tapos kinuha siya ng dragon. What the fuck? Ba't ka kasi patanga-tanga? Sabi ko na nga ba. Ba't ka kinuha ng dragon? Sabi kasi sa bahay ka lang eh. Tangin ang tanga mo naman. Putang ina, oo nga, no. Masisisi Diba? pa, nag-victim blaming ka tuloy po. Ano ba kasi ginagawa mo? Ba't nasa dragon pit ka? Sa dami ng tao dito, ikaw ang kinuha, may Oo. ginagawa kang mali. Oo, ba't nasa dragon cave ka? Ba't sabi ko mag-alaga ka ng anak natin? I think siguro kung tiger, lion, I will fight for it. Yeah. Poprotekta ako. Babariling ko yan. Putang rarat. Mamashing ganing ko yung tiger na yan. The fuck? No, anong animal cruelty? Papatayin niya kami. Oo, putang ina. Yeah. Tapos pre, may isa pang pangyayari doon. So, kasi sa mga kasal, lagi naman na nangyayari yung tumatanggap sila ng gift, cash, ganyan. So, napag-usapan namin ng tropa na, putya, parang pangit ata pag nanghihingi o tumatanggap ka. Hindi may hiningi eh. Oh, hindi nga eh. Pero ako pre sa Pansimula daw yun eh. pero ako pre sinasabi ko sa akin, walang problema, hingian mo. Oo, kasi kasal ko to, importanteng event to, kaya ka nandito kasi importante ka sa akin. Balikan naman yun. Kasi kung wala kang kwenta, hindi naman kita pasasampahin dito eh. So, bigyan mo ako ng pera, tulungan mo ako. Di ba? Tinan mo, ang ganda nung katulad ng setup nito. Ang ganda, aircon, nag-enjoy tayo, di ba? Ang cool nung setup niya. Pag sinabit, 100. Ngayon, eto, dito naman na pupunta. Ngayon, kasama rin dun na, dahil kaya ka nga nandito, dahil special ka nga. Ngayon kung hindi mo kaya magbigay, di huwag ka magbigay, maiintindihan ko naman eh. Pero yung gusto nilang paratingin na, kasi marami na nga nahihiya na parang, mukha kang pera kasi. Uy, ganun ba yun? Sa iba? Bobo naman nila. Tradition yan eh. Pinapatanggal na nga nila, pre. Ang tanga naman nila. Yung isa sa mga pinapatanggal nila is yung money dance. Sino nagpapatanggal niyan? Maraming couples mismo nagpapatanggal, nahiya daw sila na pagsabit-sabitan sila ng pera. Eh kung sa akin, ako nga practical lang din ako. Kung maibabalik sa akin yung, wala nga ako dun sa mahalaga eh. Andun ako sa kung maibabalik sa akin yung 30% na ginastos ko rito, why not? Smart. Why not? Eh kung 55 na balik, di ba? Yes. Di ba? Yeah. Di ba parang hindi ka gumastos? Di ba Oo. parang nagpahanda ka lang sa barangay? Why? Diba? Why not? Di ba? Kasi katulad niyan,
nung kinasal kami, parang 30% ang nabalik dahil lang doon sa bigay-bigay ng pera. So, is it a bad thing? Oo, nga, huwag kayo mahiya doon. Oo, part ng tradition yun na ako, welcome pa rin eh. Welcome. Pero alam ko, ang pagkakalam ko talaga, nabuo yan sa tradisyon kasi para may panimula yung mag-asawa. Kasi that time, Yan tunay. yun ang tunay. That time kasi, pag nagpakasal yung dalawa, hindi naman magarbo. Ngayon na lang naging magarbo yan. Dati pare, kawayan-kawayan lang, tapos magsasayawan lang. Tinikling, no? Nung bata ako, nakatin akong 2 beses na kasal na hindi talaga magarbo. Sa bakuran lang, naka-tent. Hiram pa ng tent sa barangay. May tugtugan, sayawan, tabing-tabing ng tulong-tulong ng mga kumpare, tabing-tabing ng mga dahon ng, ano ba yun? Basta yung pampiestang dahon, di ba? Sa gilid-gilid. Ganun lang. Tapos sinabitan sila ng pera, ganun. Wala silang magarbong luto lang din ng mga kamag-anak. Kamag-anak. Parang Oo. pitchin-pitchin sila, ganun. Oo, niluluto doon. May mga cook doon. Ganyan, pulutan, masaya. So, walang magarbo. Tapos nag-earn pa sila ng money. Parang almost 50 din na yata nakuha o 80K. Tapos parang nailabas lang nila parang tig-10. Parang ganun. More on church lang na bayad and ganito. Damit. Tapos yung mga damit nung kanya-kanya na. Diskarte. Ganun. So may panimula sila. Kasi naniniwala ko dati, hindi naman talaga magarbo ang kasal eh. Oo. Hindi naman kailangan Hindi talaga. naman Hindi talaga eh. Bakuran-bakuran lang before eh. Tapos nagiging panimula nila yung pera. Eh ngayon kasi, pagarbuhan na. Pagarbuhan, oo. So yung nakukuha mong pera, hindi na talaga siya panimula lang. Parang pambalik taya lang ng konti. Diba? Oo, 30%. Totoo. Nawala yung essence ng panimula eh. Dati panimula lang yun, panabit. Kasi nga, yung mga babae ngayon, nagiging modern din. Nalulungkot sila pag hindi magarbo. Oo eh. Totoo yan. Ano ba to? Parang may insekto. Sabi ko, kanina ko pa nakikita. Meron Parang nga. tela ata yan. Insekto nga, pre. Mamaya mo na yan. Dahil lang yun sinasabi ko eh. Dahil Active ako sa ganyan kasi baka maging Spider-Man tayo. ako kasi sipahin ko pag lumapit. So yun, parang nawala yung essence ng gano'n, ng bayanihan sa Dati nga may bayanihan pa, di ba? Oo, naniniwala ako doon, pre, kasi nga, talaga to, ito yung kasalanan din talaga ng social media. Pagka nakita kasi nila yung mga kasal ng artista, pre, naiinggit talaga sila dyan eh. Tumataas yung standard. Sila yung simula talaga nang nagkaroon ng social media na abot kamay natin yung lifestyle ng mga artista. Wala na, dyan na nagkainggitan. Kailangan ganito na. Minsan, sa mga artista pa sila nagbabase kung sino yung kukunin na supplier. Di ba? O, kunyari, kinuha itong artista na to yung isang photographer. Ay, gusto ko rin kunin yun. Puta, magkano budget natin? 300K. Magkano yung photographer? 200K. Putang ina, wag na lang tayo kasi mag-picture na lang tayo sa kanila. Putang ina, yun pre. Maraming ganyan. So, ako, again, kung kaya naman, kung hindi naman siya malaking kawalan sa pera mo, pareho kayong paldo. Let's say how many why not? percent ng bank mo ang pwede mo itapon sa kasal? Kailangan triple. Kaya mo siyang ma-afford ng triple, at least triple. So 40% ng bank account mo or Oo. 35. Oo, at least triple. Kung buong savings nyo yun, I suggest wag nyo nang ituloy yan. Kung ang savings ko, let's say 10% lang ginamit ko doon pakasal. Okay Is it lang. bad? No, walang problema. Walang problema, pre. Basta, Let's say meron akong 4 million, tapos 10% lang nung ginamit ko. Let's say 400K? Hindi, babaan natin. Yung mas kapani-paniwala na marami makaka-relate. 2 million. So, 10% lang nung ginamit ko, 200K. Is it bad? para sa akin, pre, sabi nga natin, naniniwala lang tayo sa essence nga lang nung kasal. Kung ako masusunod na lalaki, okay na sa akin yun. Okay na sa akin yun. Oh, tapos, bili tayo ng car, kahit sedan. O, di may 1M pa tayo. Kasi pre, pagdating dyan, sige. Ikaw muna. Buena. Sige, Kasi ikaw nga muna. ako, pre, kung ako masusunod, no? Kung ako yung masusunod, yung celebration ng kasal, pre, kahit matapos lang tayo dyan, mag-I do tayo, okay na yan. Gastusin natin dun sa after ng kasal, yung honeymoon. Doon tayo gumastos ng paldo. Gusto mo mag-Japan? Japan tayo. After, ilang days tayo doon, 1 month. Mas masaya yun. Mas masaya. Oo, kasi sabi ko nga sabi ko nga doon, sigda mo doon, lilipad lang yan, mabilis lang yung celebration na yan. Umuo siya. Sabi ko, Diyos, parang blurry lahat. Ganun din naramdaman ko eh. Oo. Blurry siya, pre, na parang ang bilis-bilis lang nang nangyayari. Kaya sabi ko, para sa babae lang talaga siya. Yung pinaka-celebration, it's for the girl to feel special.
Kasi bihira lang naman din talaga yun. Hindi talaga siya pang lalaki. Kaya magdi-disagree sila pag narinig nila tong comment natin na to eh. Yung ganito parang nag-budget tayo ng ganito. Ay, tinitipid mo ako, di mo ako mahal. Mahal ka namin. Kaya nga nagpe-prepare kami sa mas long term. Kasi long term na magsasama. Hindi yung isang engrande lang tapos wala na tayong diskarte bukas, hindi mo na ako minahal, di ba? Baka nag-divorce tayo doon, di ba? Ano nga yan eh, kumbaga, psychological impulse lang talaga yan nangyayari sa kasal na yan. Kasi isipin mo, nandun yung utak na, uy, special ako, uy, ang sarap nun. Ang sarap, talagang habang buhay maaalala. Pero, yung other side of it, kung halimbawa, hindi ka nagkautang-utang ng dahil dun. Tapos, nagamit mo gradually, sa smart na paraan, yung malaking amount na yun. Naiangat mo yung quality ng araw-araw ng buhay mo. Hindi ba mas masaya yun? Na sa haba ng pagsasama mo, naiangat mo yung quality ng araw-araw nyo kasi hindi nyo binuhos yung gastos para sa isang araw na yun. Ang sarap nun, di ba? Yeah. Kasi, ang daming halimbawa na ang ganda nung kasal, Yan, sige, bigay mo yan. pero punyeta yung buhay. Mag-agree ako sa'yo. Di ba? Tapos eventually, naghiwalay din. Puki nang inaggastos yan, yung lalaki lang ang kawawa. Di ba? Totoo yan. Totoo yan sa akin. Real talk talaga yan. So, napaka-practical natin. Ako parang nga sa akin, it's a good thing na practical tayo, pre. Kasi nga yung babae nga, anong impulsive sila. Pag pareho kayong impulsive, utangin na bro kayo pareho. Disaster. Disaster talaga. Kaya wag nila tayong i-call out dahil cheap tayo, kuripo tayo. Hindi, it's a good thing kasi nga magastos na kayo eh. Ang babae, nature nga nila yan, di ba, is to extract Resources. extract resources. And mayabang. Flashy, ganyan, di ba? Hindi pwedeng ganun din tayo. Hindi pwede. So, maganda niyan kung nasa relationship nga kayo, nagbabalak sa mga balak magpakasal dyan, again, yung babae, pag may pera yan, gagastusin yan. It's up for the guy na iganon ng konti yung reality na parang, babe, medyo mahal yan. Dito tayo sa mas mura. Anong gusto mo? Picture lang? Lahat yan kaya mag-picture eh. Nandun ako eh. Gusto kong kunin yung kinuha sa artista. Pero sinabi ko, ano bang kailangan natin dyan? Picture. Lahat yan kaya pumitik niyan eh. Dito tayo sa mas mura. Video. Lahat yan pwede mag-video eh. Dito tayo sa mas mura. Para sa akin nga, ang pinakamagandang gastos, pare, pagkain. Yan. Kasi, doon naalala yung doon nagiging special yung occasion sa pagkain. Pag tinipid mo yun, para namang spaghetti lang, parang Yun na yung boundaries, no? Oh. Ako sa akin okay, malaking budget sa pagkain tsaka sa venue. At kasi kayo rin naman, ang importante yung kayo maikinabang pareho eh, di ba? Yung guest at tsaka kayo. Yung picture kasi tayong dalawa lang yun eh. Tayo lang nag-e-enjoy nun. Yung real talk lang, nagpi-play kayo ng SDE, para sa mag-asawa lang yun. Yung iba doon, nagkukwentuhan. Diba? Walang kwenta eh. Napapansin yan. Oo. Nagkukwentuhan, nagsiselfone lang, hindi walang kwenta. Kung makaka-benefit lahat, like aircon, doon din tayo uupo eh. So, okay ang aircon. Mahirap naman nagmamantika ka. Oo. Alam mo, totoong halimbawa, kaibigan ko to. Siyempre, mga tropa natin, malulupit yan eh. Pag hindi malupit, mataba na debunker na nasa kwarto, hindi natin tinatropa yan. So, eto. Dapat nag-seduce siya. Para mabango. Lakas ng benta ni... Iwas panghe. Lakas ng benta ni Bert King dyan sa Seduce. Hindi ko na mabuga yung tubig ko, gago ka. So, ganito siya. Totoong halimbawa. Wala tayong magagawa. Pag realidad, yan ang binigay ng realidad eh. Yeah. Alam mo nangyari sa tropa, nauna yung nagkaanak na sila nung misis niya. Nauna. Tapos sinet up niya ng maganda yung cash flow nila. So, tas eventually, nakaipon, nagpakasal sila ngayon ng maganda. Di ba ang luwag, talagang handa sila bago nila pinasok yung pagpapagarbo na kasal na yan. Ganun na nangyari. So,
mag-agree tayo na hindi yun ideal, pero ano magagawa mo? At maganda nga yung epekto sa kanila. Nakita ko kung paano sila magmahalan, hindi sila nagkaroon ng problema sa finances nila. Kasi nga, finocus muna nilang i-improve yung quality ng everyday life nila. Tapos nung dumating yung pagkakataon na handa na sila para sa ganung gastos ng kasal, ginawa nila. Ayos, maganda, masaya, maganda yung experience. Maganda yung experience nila, maganda yung experience ng mga nag-attend sa kasal nila. Paano Wala pag akong kinasal masabi. ka? Oh. Yan, main event yan, Tapos pre. yung asawa mo napili mo sa SDE, yung same day edit, sinabi niya doon na dalawa tayo masusunod. Ha? Parang independent yung banat niya, independent woman. Parang Makaka-cancel yung kasal nun. Anong pre, dalawa pag ganun. masusunod, pre? Dalawa sila parang masusunod. ganun. Parang medyo independent shit yung banat niya. Medyo manly yung Gusto yung masunod din. Makaka-cancel yun, pre. Aawati mo lahat yung Pre, alam mo kahit di ko awatin, kasi nga, pag umatin tayo ng kasal, alam mo yung kasal nung last time, nag-focus yung pare sa role ng babae at lalaki. Oo, di ba? Divorced na, gano'n siya, divorce. Hindi, pinag-isa na kayo ng Diyos, hindi na divorce. Itong role ng babae, itong role ng lalaki. siguro ramdam ng mga pari naaalog din sila dahil sobrang dami ng Dumadami Oo. na kasi, pre. Oo. siguro galit din sila sa feminism, no? Pag yung mga Oo, Sigurado yan. kakampi natin yan, kaya nga sa akin, mag-religion na kayo, sige. Ang ganda nga nung sinabi niya dun, pre. Ano ko lang, emphasize ko lang. Sabi niya, bakit kayo magde-divorce? Pinakilala na nga kayo, inisip niyo yung kasal in the first place. May reason bakit kayo pinagsama ng pagkakataon at ng Diyos. Tapos bubuwagin niyo lang ng papel. Diyos ang nagsama sa inyo, ang bubuwag sa inyo papel. Sabi niya gano'n, na para bang yung divorce, gawa ng tao yan. Yung relationship niyo gawa ng Diyos. Mas tawag dito, big deal yung relationship ninyo. May reason. Bakit hindi ninyo alagaan, ayusin, piliting ayusin? Ang ganda. Eto. Oo nga, no? Gawa ng Diyos, anuin mo yung papel. Pare-parehas na binabanggit at inuulit-ulit to sa mga kasal, mapa-Muslim yan, born-again Christian, Roman Catholic Christian. Sinasabi talaga, babae, mag-submit ka, lalaki, ikaw maglilid. Nandun talaga yung papunta yung homily palagi nung pare. Yun, kaya sinasabi ko, kung sa kasal gumanon yung babae, susumbong kita dun sa pare. Yung pare na, wag na kay kasal to! Hindi ko kaya yung bukangan itong babae na to. kumuha ng cross no tapos holy water. Exorcism. Diabolical! Nararamdaman kong pagka-demonic mo, iha. Ganun yung pare. Pa! So, yun. Kaya ako pagdating dyan, hindi ko man na-fulfill in the best way yung sa religion, pero dyan pa rin ako. Mas magsaside talaga ako dyan. Ayun. Yun ang mahirap lang. Ano ba yung babae doon, nagpaano sa'yo, nag-submit sa'yo, okay sa'yo, sa harap ng pare, kinasal kayo, tapos over the time, after marriage, nagbabago ugali. May mga ganung babae. Nagiging masculine pala. Para sa akin, yun ang mahirap. Paano Mahirap yun? talaga yun. Kasi kaya may term na degeneracy eh. Degenerate, nung nagpakasal kayo, imbis na umabante kayo ng umabante, pag napunta ka sa ganung utak, naging masculine ka na babae, palugi yun, degeneracy. Degenerate. May ginagawa ka na talagang gago. Total, ato nga eh. Total. Kanina pa nang bibisaya to. Pero bumibembang ka na naman ng Bisayang babae ngayon. Total, sinimulan tong kasal na ang turo sa atin, ang lalaki ang maglilid at ganun. At yun din sinasabi talaga ng pare, yun ang nagkasal sa atin na pag-isahin tayo, kesa magpa-masculine ka dyan, balik tayo dito sa Bible. Basahin natin to. Itong sundin na. Ayaw maniwala sa akin kasi kung ano-anong katoksikan na yung laman ng utak mo, ayaw maniwala sa, sige, dito tayo sa Bible magbasihan. Itong gamitin natin basihan, dito tayo maniwala. 'Di ba? So, yun. Ano yun eh? Pariwara yung ganong klase na Pariwara. magiging masculine ka eventually. Kaya, Tsaka ang dali niya talagang i-check. Kung ako, nasa kalagayan ako na maging masculine man yung si Esme, ang dali niyang i-check eh. Mga parang hindi pwede sa akin yan. Unang-una, sabi ko nga, ang gandang justification ng marriage na sinasabi ko na
Pag binigyan mo ng ring yan, dinalan mo na sa simbahan yan, yung ugali mo, yan ang gusto ko. Diba? Pag umalis ka doon sa ugali mo na kung saan ako nag-propose, may problema tayo. Hindi yan yung pinakasalan ko eh. Kaya nga, lagi ko sinasabi sa mga lalaki, huwag papakasalan yung babaeng ayaw ninyo yung ugali. Once ibigay mo na yung ring yan, yan na yung ugali niyan eh. O, diba? Sasabihin ko talaga sa kanya, yung sabi ko, hindi yan yung ugali na pinakasalang ita. Ayusin mo yan, kundi, di ba? May problema talaga tayo. Problema tayo. May naalala ako na linya ko talaga to sa mga babae pag matigas na masyado yung ulo. Totoong buhay na halimbawa ulit. Alam mo, marami na akong nakitang lalaki na pusher, user, pero dahil sa sobrang down ng babae sa kanila, kasama dun sa pag-a-addict na yun, kasama sa pagbebenta ng droga. Yun na yun, nasumunod yung babae sa ganung klase. Hanggang, mahabang panahon na. May mga 20 years na rin na ganun sila. Hindi lang isang halimbawa yung matuturo, mga nakita akong totoong tao na ganun. Pusher droga, malinaw na yun. Magtatalo pa ba tayo kung kabutihan yun? Pero dahil yung babae ay down, dahil yung babae ay sumusunod, sama sila hanggang huli. Ngayon ako, maayos yung sinasabi ko. Ayaw mo sumunod, gago ka. Diba? Yun na yun. Kaya sa akin, the fact na marami akong nakitang addict na naging down pa rin yung babae sa kanila, ikaw ayaw mo maging down sa akin, may problema ka. May problema ka na, tapusin na natin to. Bye! Umalis ka na dito. So magandang lesson to mga pare na again, bago kayo pumasok sa kasal pare, matinding responsibilidad yan. Umpisa pa lang, no? Ang dating nga importante talaga. Dating. Okay, bago natin tapusin yung video. Kaya nga importante yung dating before ng kasal because sa date, mabivet nyo kagad yung babae, maayos nyo kagad lahat-lahat. Salaan yun. Salaan talaga yun. Matinding salaan yun. Hindi pwedeng sinasalan yung babae after ng marriage. Hindi. Kasi sa marriage, marami na nga problemang aayusin. Like yung sa bahay, magkakaanak pa kayo. Hindi pwedeng pinag-uusapan nyo pa rin ugali sa marriage, pre. Hindi ako agree Tapos dyan. na dapat Tapos yun. na dapat yan sa dating. So yung kasal, future na yan. Yung ugali, dun yan sa dating. Future, pera, stability na yan. Plus Yun. relationship with God. Exactly. So yun mga pare, I hope may matulungan kami dyan. Kung may mga balak magpakasal dyan tapos na nakinig ng ano natin, hindi matuloy. O sige. Kasi para masave kayong dalawa. Diba? Tama. Saka yung pera ninyo, nabigyan namin kayo ng lesson at paano makatagos na maayos sa buhay, di ba? Sana nakakapulutan din ninyo. Yun. So maraming salamat pare. Again, shout out sa mga members natin dyan, sa mga solid ASP fam na... babasal ako. Mabilis lang to. Alright. Sa mga ASP fam na pumapalag sa iba't ibang content pare, buwibisita pa, nanta-trash talk pare. Maraming salamat sa pagtanggol ninyo. Right? Na-appreciate namin yan. Sobrang solid ninyo mga pare. Ito, Yan, bagong podcast natin to ay kanina no? Anong superhero ka? Ito, shoutout kay Joy Sanchez, Jeff Almighty, nawala yung membership mo, Jeff, Kay Zetsu, kay Romeo Miguel Sunga, shoutout sa'yo, kay Shijala, Jobel Taruk, 1987, nakala tayo edad niya, 1987. Kay Dara mo si Josh. Soy, Si Ching pala. Soy, ano to? Hindi yun, si Madara, si Obito yun. Okay, si Obito pala yun. Hindi ko masyado inano kasi Naruto Si Elon lang nakaka-survive sa Doomsday. Sabi ni Christopher. Si Elon man. Oo. Alvin De La Peña, ito mga long time member na to. Kay Leo QWERTY, 123, bagong member. Shoutout sa'yo, Ryan Remedyo. Kay Alvin De La Peña again. Kay Quirk. Sino pa ba mga member dito? Si Blip25, bagong member. Shoutout sa'yo. John Renzi Palo. Kay Joshua Villar, ito si 8 Asset para may ADHD mag-explain patalon-talon ng topic. Sabi ni Freedom, ang tamang term is biblical cosmology, hindi flat earth. Naniniwala ko sa bilog na earth. Ito si Jano, 8224, paano makakahingi ng sticker sa inyo niyan, Soy? Magkakamotor na kasi ako, need ko niyan sticker. Pagka nagkita pre, for sure naman pag may pa-event tayo or basta pagka nagkita-kita tayo, meron yan, may bibigay tayo sa inyo. Totoo po yan, mga malalaking halimaw sa deep ocean kasi po nasa Book of Revelation yan mga sob. Diyan lalabas lahat pero si Jesus lang makakapag-command ng halimaw na yan. Kung flat earth,
sabi ni Vinny Wise, kung flat ang Earth, edi sana matagal nang dinebunk ng Russia at China ang US. Kasi mga superpower din yung dalawa na yan at may kakayahan din magpalipad ng spaceship. Make sense. Ito last na to. Hustle is hustle, sabi ni Magic Lampara. Kahit di kayo same ng paniniwala, kung trabaho lang, go. Bayad yan eh. Pero mas solid kung yung sinusuporta mo kapareho ng paninindigan. Stay cold mga sob. Mabuhay ang mga flat earther. Uy, supporter mo si Ching ah. Sinusuporta mo si Ching sa flat earth? Gagi, wala akong posisyon dyan na kung wala ba? flat earth. Akala ko Nakita nyo, mamaya, i-labelan nyo kami ng mga flat. Gagamitin na naman nung ano yan, Oo. matabang mapanghiyan, sasabihin ng flat earther. Pukin nang ina nyo, nagkukwentuhan lang tayo rito. Hindi, pero sige ka, ibitaw niya. Bitaw niya. tama. Ibitaw niya yung topic na yan. John Renzi Palo, same kay 8 asset na neutral lang. Hinintay lang na mategi para malaman kung ano ba talaga yung mundo. Okay. Well, kami kasi kaya kami ganito ka-open sa mga topic. Hindi kami basta-basta nagte-take side. Iniintindi namin yung bawat side. Hindi yung kagaya kasi nila na konting sinabi na 8, flat earth, may paninindigan na kagad na stand kagad na ganito. Hindi niya na iniintindi yung ibang side ba. Kaya tayo napapaginitan sa mga ibang topic, no? Actually, binanggit pa nga, pinaliwanag na rin natin yan dyan na kung bakit wala tayong side, pero gumanon pa rin talaga to. Wala kang alam dyan sa flat earth na yan. Di mo alam yan, pupusta ako. Ang sarap niya lang pag-usapan eh. Ako, alam mo, sobrang curious nga ako doon sa topic na yun, pre. Yeah, gusto mo Kasi gawa natin syempre, isa pa? alam naman na natin na kung ano yung more evidence, bilog nga ang mundo. Pero ang sarap nga lang i-dig deep nga niyan kasi nga nakukwentuhan, yun ang purpose ng podcast. Kaya nga podcast. Oo, Kaya masarap tayong nakakapagkwentuhan ng mga topic kasi nga ganun tayo ka-open. Hindi tayo iyakin nun. Mali yan. Tangay na bading. Boboy. Kaya kami matalino nga ni. Kasi nga, open. So yung mga pare, again, maraming salamat, no? Na-appreciate namin yung support ninyo. Nararamdaman natin kahit sa iba't ibang platform, nandiyan kayo mga pare. At sa mababahong platform. Pupunta kayo doon sa mababaho, baka bumaho din kayo noon. No? May kayo, hepang. So mga pare, maraming salamat. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago natin videos at isa po podcast. Balik ko Payat ako, ngunit yung pulsa malaki. Shout out to my boy J.O.P. Et Asset at si Eko, parang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face, ang antipolo, what the hell. Sipag ko na nanadyak ng mga tiko kalipel.